What's up mga kaguhit? Welcome back to me para sa panibagong video. Grabe, ang tagal na pala nung last video natin at ngayon na lang ulit nasundan ang Pintalarga serye. But now, bibisitahin natin ang branch ng K-Cervico sa Muntinlupa. So medyo kakaiba itong gagawin natin guys. Kung naalala nyo sa first episode na ginawa natin with Ate Cedes, nagstay lang tayo sa isang lugar. Pero ngayon, ipipaint natin ang bawat lugar na mapupuntahan natin. So basically, ang mangyayari, nasa iisang canvas lahat. Yes, nasa isang canvas lahat ang bawat lugar na mapupuntahan natin. So hindi na muna tayo masyadong lalayo guys. So dito lang muna tayo sa Metro Manila. So welcome sa ating Pintalarga serye. Ako si Guhit Jess at bata pa lang ako ay mahilig na talaga ako mag-drawing hanggang sa paglaki ko. At dahil mahilig ako mag-rides, naisipan ko na ipinta yung mga lugar na pinupuntahan ko kasama ang nag-iisang partner ng buhay ko, si Cedes. At syempre ang maghahatid sa mga destinasyon na pupuntahan namin, Meet KC, ang bagong motor namin. Kaya tara, samahan niyo ako. Larga na! So yun guys, andito na tayo ngayon sa K-Cervico branch. Dito yan sa Elizabeth Center, National Road, Putatan, Muntinlupa City. So bibisitahin natin ngayon ang bagong branch ng K-Cervico dito sa Muntinlupa City. So papasokin na natin, titignan natin sa loob kung ano yung mga binibenta nila dito. Hindi pa tayo nakapasok guys sa loob, meron na agad mga motorcycle. Para sa mga hindi nakakaalam, dito ako binili si Casey, which is ang motor na ginagamit natin ngayon. Pero hindi dito sa Muntinlupa branch, kundi sa Cubao. So sa mga hindi pa nakapanood ng pagbili natin ng motor sa K-Cervico Cubao branch, panoorin nyo lamang dito sa aking YouTube channel na may title na My First Brand New Motorcycle with My Wife. So, dito po mga appliances yes, po. Yes po, appliances po muna tayo. Okay. So pagpasok pa lang, bubungat agad sa iyo ang mga iba't ibang klase ng appliances na meron sila and iba't ibang brands din ito guys. So kung ano yung makikita nyo sa video na to, yun ang brands na meron sila guys. So magmula sa TV, refrigerator, aircon, washing machine at marami pang iba. May mga gadgets din. May mga gadgets. Oh, guys. Yes, hindi lang appliances at motor ang meron sila dito guys. Meron din silang gadgets. Magmula sa cellphones, iPad, laptop, and more. Ayun o, meron sila dito yung parang martilyo ng cellphone, yung pinupukpok tapos hindi nasisira. Grabe ka, Honor. Akala ko guys, nung una, puro motorcycle lang ang meron sa K-Cervico, pero meron din pala silang mga gadgets and appliances. Meron din sila ditong e-bike, magmula sa 2 wheels and 3 wheels. So hanggang sa loob, may mga unit pa rin sila ng mga motor na naka-display. Gaya na lamang ng Honda Click, NMAX at syempre ADV at marami pang iba. At ang pinakamalaking unit na meron sila dito guys ay itong Bajaj. So, meron pala silang promo ngayon guys na kung tawagin ay Bida Brands Fiesta. 0% interest, cash discount plus freebies. For more info, mag-visit lang kayo sa K-Cervico Trade Inc. on Facebook page. Sa website naman, www.kcervico.com.ph. Okay guys, mag-start na tayo mag-paint. Lalagyan ko pa siya ng white, hindi ko pa siya nalagyan ng canvas, pero mabilis lang yan guys. No? So, setup na muna ako para makapag-paint na tayo. So, nakapag-setup na ako guys at ngayon gagawa muna ako ng canvas. Mabilis lang to guys. 5 minutes pagkabit ng canvas gamit ang gun tucker. Then, 15 to 20 minutes patuyuin natin yung canvas. After natin mapinturahan ng puti. Maglalagay muna tayo ng first coating. Alright. Primeran muna natin to bago tayo mag-paint, no? Kasi yung unang step natin. Yan, boost na natin para mabilis. Ayan, so patuyuin lang natin yan ng siguro mga 10 to 15 minutes para makapag-start tayo. Okay, tuyo na guys. Tara na at magpinta. Let's go! So ayan, sinimulan ko muna sa pag-sketch using paint. Ayan, nagmix ako kanina ng kulay orange and then nag-add ako ng water. So kailangan kasi malabnaw lang siya. So ganito yung process ko kapag may pinipaint ako na detail yung subject na idodrawing ko. Kasi may tendency kapag direct paint, so medyo may buo-buo pa yun, no? Pero depende naman yan. Depende rin kasi sa subject na dinodrawing nila kung detail man yan or abstract man yan. Kung abstract yan, edi direct ka na, mag-paint ka na dyan. So kung gusto naman nila na medyo may mga texture, okay din yun. Walang masama doon. Pero ganito yung process ko nung pag
paint ko nito guys, no? Kasi yan, may motor, tapos may subject which is ako. Ayan, nakasakay ako sa motor. Kaya yan guys, manipis lang siya. Kumbaga sa pencil, no? Kapag ka nagdo-drawing ka ng portrait, pagka nag-sketch ka, gumagamit ka ng manipis lang na size ng pencil. Light lang siya, no? Kasi kapag makapal yung pencil na ginamit mo sa sketch, may tendency na makikita pa rin siya kahit burahin mo. Kaya yan, dapat gagamit tayo ng light lang. Sa pencil, light lang, HB. Dito sa paint, kailangan malabnaw lang siya. Add lang kayo ng water. Okay? Pero ayun, kanya-kanyang trip yan ng ibang artist, no? Walang basagan ng trip. By the way, kung itatanong nyo kung ano ang paint na ginagamit ko ngayon, ang gamit ko po ngayon is acrycolor o water base. So magkaiba po yung oil base and water base. At ang kinaibahan nilang dalawa, yung oil base is matagal matuyo. Itong water base naman is mabilis lang po. So para sa mga hindi nakakaalam at curious kung ano ang paint na ginagamit ko. So water base po. Hindi na natin to pupuliduhin, pero ito na yung nagawa ko. Ayan. Importante na buo na natin. Tapos ipoproceed na lang natin siya dun sa next na lugar na pupuntahan natin. And kailangan ko na rin umalis ngayon kasi baka mabutan ako ng ulan tapos gabi. Kasi uwi pa tayo mamaya, susundin pa natin si Ate Cedes. Ayan. So diretso na ako sir sa ano, no? Sa Jambor Lake. Para baka kasi hindi ko na maabutan yung view dun. Tsaka baka biglang umulan din, no? Hindi tayo makapag ano. Ayan. You know? So pupunta tayo ngayon sa Jamboree Lake. Ito yung sinuggest ng mga staff ng K-Survey ko sa akin kanina na pwede kong puntahan dito sa Muntinlupa. At talaga namang malapit lang guys. From K-Survey ko siguro mga 8 to 10 minutes nandito na agad ako. At ang kakaiba dito guys, bawal magsuot ng helmet. So lahat ng mga papasok dito guys, hinuhubad ang helmet, no? Hindi ko alam kung bakit, pero alamin natin mamaya kung bakit nga ba. So dito na tayo ngayon sa Jambor Lake. Tayo ngayon. Ito na pala yun mismo. Ayan, pwede dun, oh. May mga upuan dun sa baba. May mga upuan dun sa baba guys. Ganda dito, oh. Peaceful lang. Although may mga sasakyan, may mga dumadaan, pero kapag nakaharap ka na dito, alam mo yun, ang gaan lang sa pakiramdam. Masarap yung simoy ng hangin. Tapos yun yung sinasabi nila na may ano, may sa gitna, yung which is yung statwa doon na hindi ko alam kung ano yun, pero ayun, nag-iisa lang siya doon sa gitna ng lake. Ayan. Ang lawak, no? Lawak ng lake. May mga namimingwit pa doon, no? I-zoom ko sa inyo guys para makita nyo ng malapitan. Yan. Tapos doon may mga namimingwit doon. May mga tumatambay, ayan, may mga nakaupo. So dito na tayo guys, maghahanap lang tayo ng magandang spot na pwede nating picturean. Hindi na rin tayo kasi magtatagal dito kasi magdidilim na. So pipicturean na lang natin kasi ang hirap din talagang i-set up yung mga gamit ko. Kanina parang nagko-consume siya ng mga 10 to 15 minutes, no? Ganun yung oras na nasayang kapag tinatanggal ko siya tapos ibabalik na naman, no? Maghanap na lang ako ng spot tapos i-sketch na lang natin sa next place na mapupuntahan natin kung saan pwede tayong tumambay ng matagal-tagal, no? Kasi dito daw bawal daw tumambay ng matagal, kailangan ano lang, saglit lang, no? So sinabihan na rin ako. And ayun. So in-explore ko lang yung baba at pagkababa ko, meron akong mga nakasalubong na mga students. So tinake ko na rin yung opportunity para i-share ang gospel, ang salita ng Diyos. At kung gusto nyo mapanood yung pag-share ko ng gospel sa kanila, panoorin nyo lang sa Guhit Jess Update. Ito rin kasi ang prayer ko guys, na i-bless ng Panginoon yung mga lakad ko at yung mga content na ginagawa ko, na maging a channel of blessing ako sa ibang tao to share the gospel. And ito rin yung way ko para mag-glorify ko si God sa buhay ko, to share His word, para ipakilala ang Panginoon sa buhay ng mga tao na hindi pa lubusan nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. So kung ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, may passion ka, may talent ka, and kung nabibigyan mo ng kapurihan ng ating Panginoon dyan sa ginagawa mo, then do it for the glory of God. Oo, sa labas naman, paglabas mo naman dito sa sa Jambor Lake, bawal walang helmet. So kailangan mag-helmet na tayo. So yun talaga yung priority guys, na mag-helmet tayo for safety.
So talagang meron lang patakaran dito na bawal mag-helmet, no? Hindi natin alam kung ano yun. Kasi ito dati, usual ito, riding in tandem. Riding in tandem. Oo, tama, no? Kasi pag ganun, pag naka-helmet, syempre hindi mo ma-recognize yung itsura. Kaya dapat hubad yung helmet, no? Is makat-on cam yung itsura, di ba? So makikilala agad yung tao, which is tama, guys. Alright, so ayun tayo, maraming salamat, yun lang po. Tapos na po ako, thank you po, ingat po kayo. So ngayon ay mga kasama na natin si Ate Cedes. Marahil yung iba sa inyo ay nagtatanong, bakit ngayon lang siya? Bakit wala siya sa unang part ng video? Dahil may work na po si Ate Cedes at limited na lang talaga yung time namin para makapag-shoot kami ng vlog. Kaya ngayon, uwian niya na, 5 PM. Dediretso na kami sa Intramuros since hindi pa nakapunta dun si Ate Cedes. So dadalhin natin siya dun. At doon na rin tayo magpipaint, guys. So guys, andito na tayo ngayon sa Intramuros, dito sa kalimutan ko yung lugar eh. Yun lang, umulan. Blessing. Buti nakarating na kami dito guys bago pa umulan. Kaya thank God. Although nakapasok na ako dito, dati kasama ko si Inisip pa si Joel ata yun eh. Joel, tanong ko kay Joel. Oo, nag-content kami dyan, sila Papa ata yun eh. So hindi na muna tayo makakapag-paint ngayon guys dahil umuulan pa. Kaya ngayon pasok na muna tayo sa loob ng Fort Santiago para makapag-explore tayo. And ang pagkakaalam ko, merong mga kainan sa loob na pwede nating pagtambayan para makapag-paint tayo. Natumba nga. Ngayon ko lang napansin. Sobrang laki na guys. Para siyang bonsai na malaki. Ganun siya yung itsura niya. Sir, kailan na po na yan sir? 20 sir, kay Karim. Oh, yung bagyo. Talagang umano pa. Buhay pa no? Yan, regular 75, 50 pesos, senior, cash only, ayan, no ID, no discount. So kung PWD ka or senior citizen, ayan, magdala lang kayo ng ID. Lilibutin muna namin tong loob ng Fort Santiago. First time mo dito Ate Cedes, diba? Yes. Anong masasabi mo? Ganda. Ha? Ganda. Ganda. Kahit kakapasok pa lang natin. Pero nakikita ko na siya sa sa pulang araw. Kaya gusto ko pumapunta rito. So, pinicturean ko muna si Ate Cedes para may reference ako mamaya sa painting. And then after nito ay naglibot-libot na kami dito sa loob. Lakad mo na, lakad pa ganun. Tingnan. Ayan, lakad. Ayan. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along. So after namin makapaglibot ay nakita namin na open pa yung isa sa mga kainan dito sa loob ng Fort Santiago, which is itong Manila Canvas. So dito namin naisipan ni Ate Cedes na tumambay, and syempre umorder na rin kami ng pagkain para at least makapag-painting tayo dito. Making me wanna try forever, and I feel so free. Oh my sweet baby. Okay guys, ngayon naman magsisimula na tayo mag-paint. Ito lalagay si Ate Cedes. So i-continue natin ang painting sa next clip ng video na to. So dito ko na rin tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy na pagsuporta. Like this video kung nagustuhan mo, and leave a comment kung may mga suggestions ka para sa next video na gagawin namin. So yun lang, thank you and see you sa next vlog. Sabi niya kanina, pwede pa hingi daw eh. Thank you. O yan, may buko ka na. Wala straw. Ayan, binigyan kami nila kuya dito guys ng buko, grabe. Kasi may mga kumukuha doon, binabawasan ata nila eh.